Good afternoon po, ma'am. Afternoon po. Ma'am Sarlina po. Yes po. Ganyan naman. Oo nga po, nag-alert na naman. Nag-red, naka-red na naman daw yata. Red ba? Oo, nag-alert na naman eh. Samantalang umaraw na kanina. Kaya, Into White Post Lane, then in 60 meters, turn right onto Waterloo Street. Oo, kasi hindi pa natin nabuksan yan, nabusisi yan. Hindi natin alam kung ano yung pinakamalaking budget, no, na sektor na binigyan, no? Yung again. Pero ngayong other matters ulit, UCC, parang masarap kayo tawagin UCC ngayon. Ayun nga. Nakapagkape rin, kasama ka. Ayun nga, Yusek, dahil ngayong hapon din ay inanunsyo ng Malacanang na pinalitan ang DOH Ekipari. Bakit mo parang ang bilis na napalitan ang kalihim ng DOH? Into 100 meters, turn right onto Mill Avenue. Continue straight to the first traffic light, then in 100 meters, turn right. Pero Yusek, yung In 80 meters, turn right. ano na po, sino na po magpapatuloy ng mga investigasyon? Continue straight in this traffic light. Kamay na po. Continue for 600 meters, then keep right in onto Mile Avenue. Alright. Okay, sige po mukhang busy rin kayo ng UCC. Baka wala na kayo busy niyo. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat po. Okay, bye. Ay, teka lang, eto, nag-text. Nag-text si Alan Zulueta. Siya'y ngayon nasa Office of Civil Defense, Stratcom Department. Ang, kaibahan daw ng Polycom at Articuno. Polycom ay maraming sugat. Okay? Papaalin ko, di ba? O sa buong katawan ba to? Ay, naku, bakit sabi po sa mga Okay, Yes, bali ko nga, kati-kati sa pagitan ng daliri ng paa. Oh, yun pala yun. Eh teka, batiin na rin natin ang mga taga-OCD Stratcom Department kasi na Mikey, JP, Jomel at syempre Alan Zoveta. Pero ito, kabilin-bilinan sa akin ni JM Pineda, ang reporter natin sa PRTV News, ay kasi bumi-birthday. birthday, Andyan yan sa kaya pala. listahan. Akala ko siya. Eto si Eliza Luciano, happy birthday sa'yo. Happy Oo, birthday. batiin ang lahat, makalimutan na lahat, wag lang ang iyong birthday. Oo. So okay ka na, GM Panela, ha? Ay, naku, ayaw ko sa inyo. Kayo talaga. Ay, bumabag-ibig. Bumabag-ibig. Peter Ocampo ka na naman. Ay, naku, susunod na po sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naria Corpuz at Jack Batallones.
mga taong bayan. Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpa-call lang ng kanilang time and sinigyan ka na ng servisyo DSWD, DOH, syempre kapag may mga calamities, Itong calamity zone dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung totally ng serbisyo. para sa bali-bali ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan ba po ako sa pag-ibig? Nung nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan? Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye tapos na. Hindi lang po gano'n. Kasi yung serbisyo po na ito, kung gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na narito dapat ang pagkain. Umakit sa amin ang Ang mga kaganapan sa adbansong ibang bansa. Marmalita at gagada. PRTV News Break. ako po sila yung devotion. Ang PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31. Wala kang announcement na. August 10, 2026, Lunes. Binaha ang ilang lugar sa Metro Manila at mga kalapit probinsya dahil sa habagat. Kumuha tayo ng update mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninya Orcos. Bawat komento o puso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaalalanin yan. Kasama niyo kami sa mga gabing hindi dapat panagkapit. Live tayo sa DNL, at Patrol, Eskwela, at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Diyan yung pinig na signal TV Channel 31. Ako, si Jeff Matagones. Ito ang Arangkada Balita. Umakyat sa labing-dalawa, mahigit 16,000 mga pamilya nananatili sa evacuation centers. Higit 300 mga pasahero sa 8 sandalan stranded dahil sa masamang panahon. Pondo sa flood control sa 2027, papantayan ng Kamara sa kabila ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oil price rollback ipatutupad bukas. At Pilipinas nakatanggap ng $600 million grant mula sa US para sa pagpapaunlad ng healthcare system. Lumubog sa baha ang ilang lugar sa Metro Manila at mga kalapit probinsya dahil sa walang tigil na pagulan itong mga nagdaang araw. Yan ang umaalangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Pagdaman sila na ang malakas na ulan, abot din sila ng mga sa barangay sa mga pael mga bebe Pampanga. Sa video ito, ang mga ilalagyan ng cover ang mga bahay para mapigilan ang pagpasok ng baha. Hindi tinatawag ng baha ang ilang mga simbahan na ito sa Pampanga. Sa Archdiocese PCI Army Unit sa Calor, Pampanga, pinasok ng abot binting na putik na baha ang simbahan. Lubog din sa baha ang simbahan na ito sa Macabebe, Pampanga. Pinalala ito ng high tide sa lugar. Sa aerial monitoring ng San Mateo Rizal MDRMC, kitang-kita sa drone footage na ito ang lawak ng pinsala ng baha sa bayan. Ilang mga lugar ang abot diwang ang baha. Sa Metro Manila, tumambad naman ang mga nalagat sa basura. Sa Paseco Beach sa Manila, nalubog na nalampapitan ang buong produktong basura na ito matapos ang ilang araw na pagkulan. Malakas naman ang araw kaninang high tide na umabot sa 3 talampakan ang taas. Bumaha din ang basura sa Paranaque MRT Revetment at Diana Station kanina umaga. Mahirapan naman ang biyahe ng mga taga
lalim ng tubig at saka yung ating high tide. Kasi nga yung ating city, along Manila Bay tayo. So, tumati yung tide din makalabas sa tubig. So, pinag-usapan natin ng national, pati ito natin NNDA, yung floodgate sa Parañaque River. Para kapag high tide, pwede siyang isarado. Kasabay ng paglikas sa ilang ilahang residente, viral naman sa social media ang pagligtas sa ilang alagang hayop. Gaya na lang ng ilang aso na ito na itinagay sa isang improvised sa bangka habang itinutulak ng mga kalalakihan sa abot na na baha sa Bacolor, Pampanga. Ako si Rayoni Tiburcio na PRTV News. Nagseservisyo para sa Pilipino. Apat ang kumpirmadong nasawi sa landslide sa kasagsagan ng malakas na pagulan sa Baguio City. Nagbabalik si Naomi Tiburcio. Pinaghahanap pa rin ang 6 na tao matapos matabunan ng lupa ang 3 bahay sa isang landslide sa Riverside, Gisag, Turong, sa lungsod ng Baguio kahapon. 2 sa hinahanap ay mga minor de edad. 7 sa 12 biktima ang na-retrieve mula sa landslide area ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magano. 3 sa kanila ang na-rescue ng buhay at dinala sa ospital para sa tulong medikal. Pero 4 ang dineklarang patay. Kabilang dito ang 3 minor de edad at isang 58 anyos na lalaki. Challenging yung lugar na yun. At maraming risk. Maraming hazard. Kaya mapapalitin schools kaya sa lugar na. Nag-deploy na ang GI units para mapabilis ang paghahanap sa mga nawawala. Pero ayon kay Mayor Magano, parang abutin pa ng 3 araw ang search and retrieval operations. Bukod dito, nakapagkalagi ng Baguio ng 13 landslide. Buhay naman ang pag-rescue ng 2 lalaking ito sa isang batang lalaki mula sa mataas at tumahagan ng baha sa Kawit, Cavite noong Sabado. Ayon sa uploader, mabilis tumaas ang tubig ng umapaw ang hills sa lakas ng ulan. Agad naman silang nireskulihan ng MDRMO at Red Cross. Nakuha na naman ng CCTV ang isang delivery rider na nabagsakan ng puno at poste sa Antipolo City. Ayon sa LGU ng Antipolo, sumilong naman mula sa malakas na ulan ng rider nang mangyari ang insidente. Sa kasamaang palad, nasawi ang rider. Sa Batangas, 3 tao naman ang kumpirmadong nasawi. Ayon sa Batangas PDRMO, isa ang nakuryente sa lipa, isa ang nalunod sa Batangas City, habang isa naman ang natabunan ng landslide sa Santa Teresita. Samantala, sugatan naman ng isang dalagita at binatilyo matapos mabagsakan ng malaking tipak ng kisame sa isang mall sa Muntinlupa City, Sabado ng hapon. Sa kasagsagan ng malakas na ulan, agad namang dinala ang 2 sa ospital habang patuloy pa ang investigasyon. Ako si Rayoni Tiburcio, PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Umakyat na sa 12 ang naiulat na namatay sa epekto ng Bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, ang mga casualties ay dahil sa landslides, mga natumbang puno, nakuryente, rock slide at nalunod. Naitala sa Baguio City ang pinakamalakas na boost ng ulan mula August 1 hanggang 9. Kahigit 300 bahay naman ang nasira dulot ng masamang panahon. Sabi ng DSWD na bahagi na sila ng humigit kumulang 5 milyong family food pack sa mga nasalanta. Sa ngayon, mayroong mahigit 16,000 pamilya ang nasa evacuation centers sa buong bansa. Ayon sa Pag-asa, inaasahang mababawasan ang pag-ulan at magiging mas maayos ang lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Kaugnay naman nangyaring pagbaha sa Metro Manila, makausap natin si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang hapon po, GM Torre, and welcome back sa Angkada Balita. Magandang hapon sir, at magandang hapon sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Yes, GM Torre, una-una, kamusta na ho ang mga lansangan sa Metro Manila? May mga lubog pa rin ho ba sa baha o nag-improve na po? Kanina po ay nag-improve na at nawala na yung mga standing water, no? Wala na kaninang baha except for mga 2-3 inches na lang na mga ulan sa na mga naiwang tubig. Pero ngayon, nakikita natin, umuulan na naman at tayo ay nagpamonitor ulit para malaman kung tataas ulit ang tubig ng tubig dito sa ating mga lansangan. Oh, and General Torre, saan ho yung naitala natin na pinakamalalim? Saan bahagi po ba? Quezon City, Las Piñas, saan po ba? Puno-puno naman sir, ano? Nakita natin doon sa Parañaque area, kahapon may malalim na malalim. Dito sa area ng Araneta, sa Dulo, ay meron ding malalim na umabot ng 37 inches. Pero generally, it's malalim na average. And General Torre, so far, sa mga nakita natin, ano yung mga nakita nila sa
first traffic light. Then, in 50 meters, arrive at your destination. Pero ano kaya ang kailangan natin gawin? Kung sakali itatayunin yun para hindi ito maging delikado para sa mga motorista at Arrived at your destination. pedestrian na naglalakad doon sa sidewalk doon. Sino ba ang network that is? Yan, drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa mga point. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawin ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna. Pansamantala, this is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. Paalam po. In 50 meters, turn right at the traffic light. Parang hotline para sa mga aksidente. Anong number naman Passengers tatawagan sharing the kapag location. naman gusto magpa-rescue sa kanilang lugar? Okay. Then ulitan lang po, ano ho ang tatawagan natin sa mga kababayan natin at ano yung mga plano na natin para kumbaga In 30 meters, make a left U-turn to stay on General Luna Street. Mga kababayan ay patuloy tayo magbantay at tingnan natin ang ating mga advisories sa MMDA Facebook page at sa iba pang mga social media platforms namin. Nagbibigay kami ng regular na update. Sinusulitin namin ang mga updates ng pag-asa ng iba pang mga ahensya In para 40 meters, makita turn ng ating left mga at the traffic kababayan. At light. sa ngayon, mag-ingat at laging matagpatyan at kung may kailangan na tulong, mag-isip po tawagan. Okay, ako maraming salamat po, MMDA General Manager Nicolas Torres Zaparita. Mabuhay kayo, sir. At mag-ingat po. Maraming salamat din po, sir. Hindi pa rin humuhupa ang baha sa barangay Dama sa Kawit, Cavite matapos malalasa ang habagat. Humingi Continue tayo straight ng at the update first sa traffic sitwasyon light. Then, mula at the kay second traffic Justin light, turn Ignacio right. Live. Justin, kumusta riyan ngayon? Ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala po.